INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Magandang araw po sa inyong lahat. Saranghanan si Chinchado da Chong Chichadari 안녕하십니까? 저는 대한민국에서 살고 있는 크리스자매입니다. 여러분 모두 반갑습니다. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa lahat ng ating mga ginigiliw na tagapanood at tagapakinig ng INC Radio South Korea via Yogi So Manaja. Meet us here! Kamusta po kayong lahat? Ito po ang inyong Chris Sam, Sister Chris Pugay. Makakasama niyo po ngayong hapon sa ating pong natatangi at espesyal na programa. Napakaganda po ng ating topic ngayon. At huwag po kayong mag-alala dahil marami tayong kasama ngayong hapon. Mga naggagandahan din pong lalaki kasi po magandang araw ngayon. Kaya naman po naganda po talaga ang aming distrito ng mga naggagandahang lalaking mga co-host at mga guests para ngayong hapong ito. Pero bago po ang lahat ay taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyo, beloved viewers and listeners, dahil po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating programa. Wala po kami kung wala kayo at salamat po sa ating Panginoong Diyos na bigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong klaseng programa na nakakatulong at nakapagbibigay ng inspirasyon lalong-lalo na po sa mga kabataan. Kaya naman po umaasa po kami na makakasama namin kayo sa isang oras na makabuluhang pag-uusap tungkol sa ating natatanging topic para ngayong araw na ito. At ganoon din po, nais po namin magpasalamat sa atin pong tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Ganoon din po ang kapatid na Angela Ranyo Manalo, ang ating pong pangalawang tagapamahalang pangkalahatan sa pagkakataong pong ito na mabigyan tayo ng ganitong klaseng programa at makapagbigay po hindi lamang ng impormasyon, kundi maging ng inspirasyon sa atin pong mga beloved viewers and listeners. Ganoon din po, patuloy po ang ating pagpapasalamat sa atin pong coordinator of the Christian Family Organization, Brother Ralph Francis Diaz Guerra. And of course, hello po at pagbati sa atin pong supervising producer, Brother Wilner Arbeles, at sa atin pong assistant supervising producer, Brother Roland Kilaton. At syempre, hindi natin makakalimutan ng ating Ate Ivy Botea na palagi namang nandyan ang atin pong ano nga ang Ate IJ Botea, so sobrang excitement ko talaga. But anyway po, ang Ate IJ Botea ay lagi pong nandiyan sa atin po na hindi lamang tumutulong, sumusuporta at lagi po yung nanonood, nakatune in din sa ating programa. Ganon din po, pagbati po sa atin pong district officers po, no? Ang ating pong district supervising minister, ang kapatid na Roderick Villome. Hello po sa inyo, Ka-Derek. Alam po namin na nakatune in kayo ngayon kasama ng buong sambahayan, kaya po hello po sa inyo at welcome po sa ating programa. Ganon din po, binabati po natin ang ating Assistant District Supervising Minister, ang kapatid na Ernesto Francisco at ang kanilang may bahay, ang kapatid na siya. Ang ating pong CFO Overseer, Brother Jeffrey Clavite. Ganon din po ang atin pong multimedia advisor, ang kapatid na Dante Bro. Hello po ka, Dante. Hindi man po natin kasama sa programa natin ngayong hapon, pero yan po ay naka-tune in for sure sa ating programa. At lahat po ng mga ministro at mga manggagawa po dito po sa ating distrito, hello po sa inyo at sana po makasama po namin kayo na patuloy na sumusuporta sa ating pong programa. Kasama po natin ngayong hapon. Matagal niyo po itong na-miss at alam namin na talagang kasi si Kuya RJ kasi kakaiba yung approach niya sa sa pag-host. Kasi kung si Ate Chris laging sobrang energetic, sobrang hyper, si Kuya RJ talagang there's something in him na talagang ika-calm yung iyong feelings, yung iyong damdamin. Kaya sobrang na-miss natin to. So, hello Kuya RJ! Ang nagbabalik na Kuya RJ Milares mula po sa local congregation of Busan. Hello Kuya RJ, take it away! Thank you po, Ate Chris. Medyo na naman ako sa introduction ni Ate Chris. But yes, annyeonghaseyo to all the viewers and listeners of Yogi So Manaja. Meet us here, INC Radio South Korea. Muling nagbabalik ang pagbabalik ni Kuya RJ from the local congregation of Busan. Annyeonghaseyo po sa inyong lahat. And of course po, we are inviting everyone po to please visit our INC official website po. That's incradio.iglesianicristo.net. And we are also live on INC Radio live streaming app via iOS and Android and can be downloaded both via App Store and Google Play. We're also live at YouTube po. Just search on INC Radio DZEM 954 channel po and join us po with our discussion. We're also at Facebook po, INC Radio official FB page.
And also we have a Telegram channel. So just search INC Radio official Telegram channel. And syempre Ate Chris, wala si Kuya Lando. Alam ko na-miss ng lahat si Kuya Lando natin. Magbibigay tayo ng weather update. Actually, for the past few days po, naging mainit sa South Korea talagang. It was scorching hot po. Actually, dito po sa southern part, sa may Yangsan, natala ang record-breaking na 42 degrees Celsius po. That's temperature po mismo. So, iba pa yung ano po talaga yung nararamdaman o yung tinatawag na heat index po ba yun? Yes, heat index. But for the, di ba po ate, I don't know if sa upper part po sa inyo sa Seoul ay napakainit din po. Naku, grabe. Umabot halos ng between 38 to 40 degrees sa Seoul during the week. Sobrang init, Kuya Arjan. Grabing init at sumama po yung grabing humidity kaya sobrang Yes. pawis po talaga. Kaya ingat-ingat po tayo. But this coming days po Ate Chris, we have to be thankful that kahit pa paano uulan-ulan na at medyo bababa na po ang temperatura natin. So here in Busan po, it's actually 28 degrees Celsius. So compared to 36 degrees Celsius po nung mga nakaraang araw, bumaba na po ito ngayon. At sa Seoul naman po, ngayon ay 32 degrees Celsius. I know mga nakaraang araw din, pumalo din sila ng 36 or 35 degrees Celsius. And mas bababa po ito sa mga susunod na araw. Ayan Ate Chris. What else did I forget? I'm so sorry. So far, we're doing good. Ano? So kung mapapansin mo, Kuya RJ, and how about in Busan? Kasi di ba usually Busan and Daegu are the warmest cities in Korea, di ba? So kamusta naman ang sitwasyon dyan sa Busan at sa Daegu? Dito po Meron sa din bang Busan, heat wave? meron din pong heat wave. Yung heat index nga po ay tumatama rin po ng 40 to 41 degrees Celsius. Mga Mas ganun. mainit pala. Mas mainit po. Actually, kung nakita niyo po sa news, Ate Chris, nung nakaraang, or this week lang po, 42 degrees Celsius sa Yangsan. So, Yangsan is actually part of Busan, if I'm not mistaken. Yun po. Grabe lang, Sobrang ano? init po. And sa Daegu rin po, from where Kadante is po, napakainit po talaga doon. Shout out to Ate Just na nag-update po sa akin kung gaano kainit. Hello Punta Ate tayo Jels, pa-update po kami. Kamusta na kayo at mga taga Daegu na sobrang init ngayon ng panahon. Sana po ay lahat kayo ay nasa maayos na kalusugan. Kaya naman talaga, so Kuya RJ, no, since na-mention mo ngayon yung tungkol sa heat index and heat wave, napag-usapan natin yan. Napapanahon yung topic natin this afternoon, which is about health and wealth and wellness, di ba? So, kasi sa lahat ng panahon yan, ano man ang temperatura, ano man ang klima, kailangan na prioritize natin yung ating kalusugan. So, mapapag-usapan natin mamaya kasama yung ating mga guests kung ano ba yung mga ginagawa nila, lalo na ito yung mga kasama natin, no, na syempre nagtatrabaho din sila. Ano ba yung mga precautions or yung mga ginagawa nila para ma-avoid yung pagkakasakit at manatiling malusog despite the humidity, despite the scorching hot weather talaga, Kuya RJ, ano? Kasi Yes, Ate Ma. di ba na-notice nyo ba, sa mga viewers and listeners natin, sa Pilipinas, sinasabi natin palagi, we're complaining mainit, di ba? Pero kahit mainit sa Pilipinas, mahangin. Mahangin, tama po. Kahit pa paano, nare-refresh yung pawis mo, natutuyo yung pawis mo na nagiging maalwan ng kaunti yung pakiramdam mo pag umihip yung hangin. Dito kasi parang walang kahangin-hangin, ano? Instead, Yes, mainit yung singaw, di ba, ng lupa or basta yung kung may hangin man, sobrang mainit siya at hindi talaga yung nagbo-blow na parang tatangayin yung buhok mo. So talagang parang wala kang ma-feel na hangin at all, kaya sobrang napakahirap. Ayun, meron po tayong update from Kadante. Si Kadante nag-update. po ngayon sa Daegu. Galing kay Kadante. I don't know if that's from Kadante or from Kajes. Pero Ate Chris, curious din po ako kung gaano kainit sa mga nagdaang araw. Sa other side of South Korea, which is sa Gwangju, alam ko may mga kasama po tayo. Marami po tayong guests galing sa lokal ng Gwangju. And so, simulan na po natin. Si RJ, go ahead. Introduce na natin ang ating mga kasama. O ako na mag-introduce dun sa dalawang unang gwapo, no? Si Kuya RJ Ramos, namesake mo pa Kuya RJ, ha? Kuya RJ Ramos and Kuya Noelson Pavillar. Hello po sa inyo. Good afternoon, brothers. Good afternoon po. Hello po. So, batiin po kayo, batiin po nyo yung mga kalokal ninyo, yung pamilya nyo po sa Pilipinas. Go ahead, mga kuya. Magandang hapon po. Bumabati po ako sa lahat ng viewers ngayong hapon na ito. Sa pamilya ko po sa Pilipinas, sa Cavite po. At sa mga kakilala ko po dyan, hello po sa inyo. Mag-ingat po tayong palagi.
Oh, ingat daw palagi. Yes po, si Kuya si Kuya Noelson. Hello po sa ating lahat, sa mga kapatid po na nanonood ngayon. Binabati po namin kayo ng magandang araw. Sa aming pong mahal na destinado na naka-family week sa Pilipinas, ayan, si kapatid na Vincent Reyes at ang kanyang buong sambahayan. Maging ang aking pong pamilya sa Pilipinas, mula po sa Nueva Era, Ilocos Norte, ang Familiar family po. Kasama na din po yung mga kapatid din po sa dating lokal ko po na Pinagbulan, ang lokal ng Nueva Era. Binabati ko po kayong lahat, mga kapatid. Kuya Noelson, Yes, pakibati mo sila using the dialect kung kaya mo ba magsalita ng Is it opo, Ilocano? Ilocano po, no? Opo. Sige po, batiin po natin. Marami tayong viewers from Ilocos. Nagayay kabsat nga Ilocano, agbyag, Ilocano. Nagayay taga Nueva Era, Ilocos Norte, yan. Kumusta kay amin, awan labas na, gananad tayo amin, kabsat. Ayan po. Ayun. Kabagis pala si Kuya Noelson. Yes, Parang Kuya tunog RJ. Korean accent yun na Ate Chris. Korean accent. Si Kuya RJ ba saan probinsya sa Pilipinas nga po? Kuya RJ Ramos? Ang probinsya ko po sa Pilipinas ay Nueva Vizcaya po. Pero lumaki Nueva po ako sa General Trias, Cavite. Oh, what a small world. Malapit lang pala yung yung hometown mo, General Trias, ang lapit din lang sa hometown namin ng aking husband, which is Tansa Cavite. Parang isa or dalawang towns lang yung nagse-separate sa atin. What a small world po. So later on, babalikan po namin kayo, Kuya RJ Ramos and Kuya Noelson Pavillar. Kuya RJ, sino pa mga kasama natin from the local congregation of Gwangju? Siyempre, masisipag at masisiglang mga may tungkulin na magandang lalaki rin, Ate Chris. Pakilala niyo na ang ating mga nagagandang lalaki. Kuya Clark and Kuya Wendell, annyeonghaseyo. Hello po mga kapatid. Thank you po Kuya RJ, Ate Chris, Kadante. Magandang hapon po mga kapatid. Binabati ko po ang lahat ng mga kapatid dito sa lokal ng Gwangju. Si Ka Raven po na nanonood ngayon. Say hi. Tapos, Special Babati ko shout po out aking kay pamilya. Raven, ha? sa Negros po at ang aking mga kapatid. Ang aking kapatid po na nasa Jeju, si Kuteya. Ayun lang po. Teka muna, Kuya Clark, malimit ka sa Jeju. Kamusta naman ang lagay ng panahon sa Jeju? Mainit po dun ngayon. Mainit po yung singaw. Maalon. Ano. Pero maraming mga turista sa Jeju ngayon, ano? Opo, marami po. Tsaka marami pong kapatid. Oh, that's nice to hear. Talagang lumalabak at lumalaki na. Kailan po kayo dadalaw po? Go ahead, Kuya. Kailan po kayo dadalaw? Sige mamaya, after ng programa natin. Right ahead. Ikaw pa ba yung ticket ko, Kuya Clark? O sige, book mo na kaming 4. Sama natin si RJ, 5 na. Opo. Sige. Okay, thank you very much, Kuya Clark. Yung katabi mo dyan, hindi pwedeng pangiti-ngiti lang si Kuya Wendell. Hello po mga kapatid, kami po ang kapatid na Wendell Correlia from the local congregation of Gwangju. Binabati po namin lahat, ang Ka-Chris, ang Ka-Archie, Ka-Dante. Thank you for inviting us. And binabati po namin ang lahat po ng mga taga-lokal ng Gwangju, kaya hindi po ang aming destinado, kaya hindi po ang aming pamilya sa Pilipinas, sa Pampanga po. Aking mahal na ina, ang Ka-Adina at ang Ka-Marwin po. Parang may nakalimutan. Sa aking loved ones po, mga sa buhay. Sa ang Ka-Heidi at sa aking kanyang pamilya. Okay po. Yun lang po. Thank you po. O si Kuya Clark, nagpo-protest si Kuya Clark, baka may nakalimutan. Sige na, bati na. Wala na po. Okay na po. Kuya Clark, by the way, may message si Kadante. Teka, basahin lang natin. Sabi ni Kadante, October daw. October po, expect daw ang Brul family, Kuya Clark. Alam niyo na yung gagawin ninyo, ha? So, meet niyo si Kadante. Nandyan daw sila sa Jeju. Sana ay maging masaya yung kanilang stay dyan sa Jeju. But anyway po, mga kapatid, no? So, yaman na pag-usapan natin. Ang ating topic for this afternoon ay health
and wellness. So lahat po na ating mga viewers and listeners sa ating pong FB Live. So please comment down your suggestions. Ano po, paano ba ma-maintain na healthy tayo whatever season it is. Either it's winter, summer, spring, or fall. Or kung nandyan po kayo sa Pilipinas, saang bansa man po kayo naroroon, ano po yung mga ginagawa ninyo, lalo na yung mga kabataan natin, mga naghahanap buhay, nag-aaral, para manatili kayo na healthy at ganun din po, ma-maintain nyo po na yung inyong mental health ay sound. Ano po? So, ibig sabihin, maayos ang inyong kalagayan mentally and physically. Pero bago po yan, pansamantala po muna natin panonoorin ng isang segment dito sa ating programa, which is Trivia Time with Sister Chris. Time for your brain dose vitamins. Kuya Tech, take it away. And it is now time for your daily dose of brain vitamin, True Trivia Time with Sister Chris. Today we are going to talk about my favorite breakfast food, which is the Filipino champorado. And do you know that the origins of champorado can be traced back to Mexican champurrado, a similar hot chocolate-based drink made with masa or corn dough and chocolate. And of course, unlike traditional Mexican champurrado, the Filipino champorado is typically thicker and has more of a porridge consistency due to the use of sticky rice or glutinous rice. We call it malagkit. Thirdly, this may sound a little strange, but champorado or the Filipino champorado is often paired with dried fish, which we call tuyo. And of course, it comes with evaporated milk. And the purpose for this is to actually balance the sweetness of the cocoa and of course, the saltiness of the dried fish. And finally, while champorado is typically made with cocoa powder, there are also some variations which use chocolate tablets or tablea. And what is tablea? Tablea is actually made from roasted, grounded, fermented, and 100% pure cacao beans, which were molded into nibs, balls, or tablets or tablea. And these tablets are actually melted and combined with hot water, allowing us to prepare the traditional Filipino chocolate drink, which we call, for most Filipinos, they call it sikwate. Okay, so again, it's a traditional form of chocolate in the Philippines made from roasted and ground cacao beans. Oh, I'm feeling hungry now. There you have it, beloved viewers and listeners, and we do hope that this piece of information would bring you waves of knowledge and positive changes. This is Sister Chris Pugay saying good day to all of you and see you next week. Sabi ni Kadante, get 1/4 sheet of pad paper daw. And it's now time for our trivia quiz. Sige nga, tingnan natin kung nakinig yung ating mga guest, Kuya RJ. At tingnan din natin kung nakinig si Kuya RJ. So Kuya RJ, what is our topic for this afternoon for trivia time? Ano yung pinag-usapan natin? Topic pa lang ata, hindi na ako magpapas. But yeah, joke lang po. Champurrado po, ang favorite breakfast nating mga Pinoy. Okay, so champurrado. Speaking of champurrado, Kuya RJ, can you tell us where it originated? The word champurrado. Ako po ba o si Kuya RJ? Kuya RJ, ikaw pa din. Kuya RJ. Kinakabahan yung dalawang RJ. Di nila alam kung sino. Kung RJ Ramos ba o RJ Millares. So, Kuya RJ Millares muna. Okay, medyo bias ako dyan ate kasi kung di mo natatanong, champurrado is my comfort food. So ang champurrado po ay nanggaling sa Mexico. It's a Mexican food, right po? Yes, okay. So actually, the word champurrado among us Filipinos, nagmula po or nag-originate siya sa Mexican word which is champurrado. Now, tanungin natin yung ating dalawang gwapos, Kuya Clark at Kuya Wendell. Magtulungan kayo yung dalawa, ha? Kuya Clark at Kuya Wendell, ano yung ibig sabihin ng champurrado? Saan siya yari? Ano yung mga ingredients ng champurrado from Mexico? Yung sa ano po, yung made with chocolate. Chocolate tablea or
Porridge ba? Porridge, di ba? Yan yung champurrado, no? Sa Filipino, Filipino champurrado, we have the porridge-like consistency, di ba? Which is correct. Gumagamit ng tableya ang ibang mga Pilipino. And then, yun nga, yung consistency niya parang porridge. Pero how is it different from the champurrado of Mexico? In Mexico. May tama. Made with thicker rice. Mhm. Tapos evaporation. 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 Yes, evaporated milk. So yun yung champurrado pa rin sa Philippines. O sige, bigyan natin ng chance si Kuya RJ Ramos. At thank you very much, Kuya Clark and Kuya Wendell. Kuya RJ Ramos and Kuya Noel Son. O pag-usapan natin. So binanggit ni Kuya Clark at Kuya Wendell yung champurado na Filipino. Porridge consistency, evaporated milk, may tableya, and it is paired with what nga, Kuya Clark and Kuya Wendell? Sa mga Pilipino, commonly, the champurado is paired with? With dried fish. Okay, ang galing nga, dried fish. Talaga dried fish, hindi niya sinabing tuyo. And ano yung reason, bakit, di ba parang, bakit ipinipair yung champurado, which is sweet, sa dried fish? Ano nga yung reason? Balance yung sweetness. Yung sweetness at? Salt. Ayun! Ang galing-galing na. Kadante, pasado sa ating quiz. Si Kuya Clark at si Kuya Wendell. Tingnan natin si Kuya RJ Ramos at si Kuya Noel Son naman, Pavillar. So, balik po tayo sa champurado from Mexico. So, na-discuss na natin yung Filipino champurado. How about the Mexican champurado? Naalala niyo po ba kung anong klaseng pagkain ito? Pagkain ba ito o drinks? Pagkain po sa Mexico. Pagkain sa Mexico. Sige, tanggapin na natin Kuya RJ, basta pagkain sa Mexico. Kaya lang, ano po yung kaibahan niya? What's the difference between the Mexican champurado and the Filipino champurado? Sa Mexico po ay corn dough ang kaniyang tawag nito. Main ingredients. Ang galing! Naalala niya, masa. Okay, very good. Opo, Corn dough. And ano pa po yung isa pa? Kuya Noelson. So, corn dough and what makes it brown? Kaya siya kulay brown. Yung Chocolate? Okay, chocolate or cocoa. Ang galing, palakpakan natin si Kuya RJ at si Kuya Noel Son. Very good, ha? O Kuya RJ Millares, talaga namang maganda kang magpasimula kasi from you, nasagot mo yung mga questions tungkol sa trivia. Of course, Kuya Clark and Kuya Wendell, Kuya RJ Ramos and Kuya Noel Son, nasagot po nilang lahat. At sana po yung ating mga viewers and listeners ay nagkaroon po tayo ng additional knowledge mula po sa ating napanood. So, what are we up to next, Kuya RJ? Yes po, Ate Chris. Ang galing ng ating Kuya RJ Noelson, Kuya RJ, Kuya Noelson, Kuya Clark, and Kuya Wendell. But of course, ayaw natin bitinin ang ating viewers and listeners. But I just want to shout out, sino sa ating mga nakikinig at nanonood na INC Radio South Korea ang gusto sa champurado na powdered milk ang gamit. So I want to hear from you guys kasi ako yun. Ako yan, ako hindi. Ako din. Hindi tayo team evap, team powdered milk. But yes, bitinin po muna namin kayo. Magbabalik po ang Yogi So Manaja. Sa may mga ilang paalala lang po muna tayo, ilang mga reminders. Nasusundan po ito ng ating inspiring music mula po sa lokal ng Gwangju. Nang aawitin po nila ay God Gave Me You. So we'll be right back po. Yogi So Manaja. Meet Meet us us here. here. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Nais mo bang maragdagan ang iyong kaalaman tungkol sa kalusugan ng iyong pamilya? Matututo tayo ng mga health information na makakatulong para mapaunlad ang ating physical at mental health. Tara at ating pag-usapan kasama ang mga health professionals para bigyan tayo ng mga health tips na magagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ating mapapanood at mapapakinggan sa INC TV at INC Radio. Dito lang sa programa na kung saan mahalaga ang inyong kalusugan. Health Matters.
po si best friend Gladys Reyes. Inaanyayahan ko po kayong manood at makinig ng Business Beats every Sunday, 7 to 8 p.m. on INC Radio. Father knows how long I've suffered. The Father knows how long I've cried. And I just cannot help but wonder how I was able to survive. For His light of hope shone through and lit the way. The door was open towards a brand new day. Then God let me see that things would change for me, and He gave me someone who could help me breathe. God gave the skies may not always be clear, I promise that I'll be here, right beside you, kneeling with you and praying with you. We know times will get rough, words might seem more than enough, but we can always pray, 'cause that's what I did, that's what I did. God gave me you, 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 God gave me you. Now I can easily stand tomorrow's rain, knowing God will be with us for all our days. God gave me you, God gave me you, God gave me you. God gave me you, God gave me you, God gave me you. God gave me you, God gave me you, God gave me you. God gave me you, God gave me you, God gave me you. God gave me you, God gave me you, God gave me you. God gave me you, God gave me you, God gave me From the local congregation of Daegu, Ecclesiastical District of South Korea, we love Yogiso Manaja. Meet us here.
from Ecclesiastical District of South Korea, we love Yogiso Manaja. Meet us here. At muli po'y nagbabalik ang INC Radio South Korea by Yogi Manaja. Meet us here. We love Yogi Manaja. Kaya naman po sa ating mga viewers and listeners, thank you so much po sa patuloy po ninyong pagsuporta at pag-tune in sa ating programa. At ngayon po, dumako na po tayo. Bago po pala tayo dumako sa atin pong main topic discussion, gusto po natin magpasalamat sa local congregation of Gwangju, pangunahin na kay Kuya Clark at kay Kuya Wendell. Ano po, thank you so much po. Natunghayan po natin ang INC Music Original, INC Original Music na pinamagatang God Gave Me You. So how nice it is to be serenaded with such a very inspiring love song. Ano po? So thank you so much mga kuya mula sa Gwangju. Sana sa susunod meron pang mga additionals na mga renditions na kagaya nito na talaga namang nakakapagbigay inspirasyon. So somehow nakakapagbigay kilig din lalo na sa ating mga unmarried pa, yung mga kadiwa natin or yung mga members ng Iglesia ni Cristo mula 18 years old hanggang wala pa pong asawa. So Kuya RJ, ano po ang ating topic for this afternoon ay health and wellness. Kuya RJ, I wanna hear your insight bilang isa sa mga host ng ating pong programa at isang kabataan din. So, masasabi ko, mas bata ka ng konti kumpara sa akin, Kuya RJ, ano ba? So, Kuya RJ, so sabi nga namin ni Ate Ives kanina, nasa mga mukhang 20s, early to late 20s, hindi na masama, hindi na masama yan, Kuya RJ. But anyway, so para sa mga kabataang kagaya mo, ikaw na nagtatrabaho ka sa ibang bansa, gusto ko sanang malaman bakit ba importante na lagi kang healthy, that you also prioritize wellness. Well, ang masasabi ko lang siguro, Ate Chris, kahit hindi lang sa amin, kahit sino dyan, mga bata pa or mga young adult or kahit yung mga adult na katulad namin. Kahit gaano pa kaganda ang trabaho mo, kahit ano pa yung titulo mo, kung mahina naman ang katawan mo, kung bagsak naman ang mental health mo, well-being mo, physical health mo, you will never be productive. Hindi ka magiging productive kung yun nga, hindi maganda ang physical health, mental health, or yung wellness po natin, Ate Chris. So Kuya RJ, so bilang nabanggit mo yan, in particular, you mentioned na hindi lang siya pang kabataan, hindi lang pang young adult, So ikaw as a person, individually, ano yung ginagawa mo para mapanatili mo yung sarili mo na malusog, physically and mentally sound? Well, ako po, Ate Chris, physically po talaga, I always try na kahit papaano, hindi po ako magkaroon ng sedentary lifestyle po. Yung hindi po ako nag-exercise, ganyan. Well, sa work po, iba naman po kasi na naglalakad po kami sa work, ganyan. Pero iba pa rin na meron kang exercise kahit papaano. Alam po natin na minsan talaga may mga moments na tinatamad po tayo as we may say, or yung ayaw po natin mag-exercise. Pero kahit po yung mga little steps lang po natin, yung hanahanap po natin na steps, it will actually make a difference. Yung mga baby steps po natin na pag-exercise, kahit yung simpleng pag-take lang ng stairs imbes na mag-elevator, yung simpleng paglalakad, kunwari kung pupunta po somewhere, kahit na kaya naman po siyang lakarin o hindi mag-taxi, pwede po natin siyang lakarin. And apart from physical health po, I also maintain to have a good wellness with my mental health po. So, that is really important po. For example, napagod na po ako sa isang bagay. It's okay na mag-take tayo ng break. Kasi naman, pilitin natin na kumilos ng kumilos pa, pero hindi na po natin kaya, parang ganon, yung affected na tayo mentally. Okay lang na mag-break. It doesn't mean that you're weak. Mm-hmm. It won't make you less of a person if you're taking a break. So, ayun po. Ayun din. Tsaka I always, inaano ko po yung emotions ko. Ina-acknowledge ko yung emotions ko. So, whenever I have fear, whenever I'm frightened, mga ganun po, whenever I'm excited, lahat po yun, inaano ko, highs and lows po ng emotions ko, I always
acknowledge po that. Oo. In terms of my emotional and mental wellness naman po. Yeah. So, Kuya RJ, having said that, so talagang sometimes it helps to acknowledge that it's okay not to be okay. So, kung minsan kasi parang nasanay tayo na lagi na lang tayong yes man or yes woman. Oh, yes. Oh, sige, kaya ko yan. Okay, sige, gagawin ko yan. Or parang nalilimutan na rin natin na mag-say ng no. So, remember sa ating mga viewers and listeners, make it a point that when you say yes, you're not saying no to yourself. Because the moment that you say no to yourself, it could be very detrimental, not only for your physical health, but most importantly for your mental health. So salamat Kuya RJ sa insight na ibinigay mo. Kasi alam mo these days, so kung mapapansin mo kapag sa social media, sa mga balita, parang laging minimension, mga kabataan ngayon, mga mahihinang nilalang, madaling sumuko, madaling ma-offend. Pero ako sa tingin ko, hindi naman talaga ganun yung sitwasyon na mahihina lang sila sa pagharap ng mga problema or sa pagharap ng mga sitwasyon. Instead, siguro baka meron lang kulang, baka may mga bagay pa silang dapat na i-discover. Kasi syempre, totoo yung generational gaps, So, kasi syempre yung mga kabataan ngayon, lumaki sila alongside with technology. Unlike yung kagaya ko, nag-start ako na maggamit ng computer, na-introduce sa akin yung computer, tapos yung mga floppy disk. CRT pa ate, CRT pa po yung monitor. Actually, yung first na i-reveal ko na naman yung edad ko on air. Yung first na diskette na nagamit ko in my life, ganito siya kalaki. Kalaking folder. Nilalagay siya ng buong ganon sa CPU. O wag mo akong pagtawanan ka, Wendell, I'm just being honest. So sorry naman po sa mga nanonood na akala ninyo nasa early 20s ako or late 20s lang. Pero that's real po, So ang saya-saya ko na nung nagkaroon na ng micro diskette na ganito kalaki, yung parang square siya. So ngayon kasi alam mo yung mga kabataan kasi talaga, alam mo yun, kayo, yung generation yun, lumaki kayo alongside with technology. So maybe the way you are, kumbaga yung upbringing ninyo might be a little different to the way we were brought by our parents, yung mga older generations, and siguro din yung surroundings. Kaya hindi namin, para sa akin lang, it's my opinion, hindi ko pwedeng i-judge yung mga mas bata sa akin based from my own generational standards. That will be very unfair. So yun yung opinion ko. But anyway, so let's go to Kuya RJ Ramos and Kuya Noel Son. Sa inyo po mga kuya, maaari po ba namin malaman if you are already married or if you're still single? Ako po ay single pa po. At So si Kuya Noel Son ay single. Si Kuya RJ, are you married na po, Kuya RJ? Po, kadiwa po. Parehong single. Sige, ayan. So, malalaman natin sa mga single man. Okay? Sa ating mga viewers and listeners, both Kuya RJ and Kuya Noel Son are still single. So, kayo naman po, bakit po mahalaga sa inyo? Bilang kayo po yung nagtatrabaho overseas, dito sa South Korea. Bakit po mahalaga na despite na busy yung schedule ninyo, pinagtutuunan nyo rin ng pansin or ng importansya? Sabi ni Kadante, ako lang daw at siya yung double sa kasalukuyang programa natin. Ayan po. Okay, anyway, going back Kuya RJ and Kuya Noel Son, bakit mahalaga na mapagtuunan ninyo ng pansin ang health and wellness? Go ahead po. Mauna na po si Kuya RJ. Mahalaga po na lagi po nating alagaan yung ating sarili, yung health and wellness po. Kasi po dito po sa mundong ito, kapag, di ba, pag pagod po tayo, lalo na po yung isip natin, di ba po? Pag pagod po yung isip, pagod din po yung katawan, po. So, importante po yung malusog na katawan, tsaka yung pati po yung mental health po. Para sa araw-araw po ng pagpasok ng trabaho, pag yung mental health po natin is nawawala po dahil po sa maraming problema, sa mga alalahanin po sa buhay, talagang nakakaliis po nung parang kaya kailangan po. Nafe-feel mo na exhausted ka na, po? Nakaka-stress po. Kaya dapat po, kung stress po, kailangan po natin na kumain, mag-exercise po, maglakad-lakad po kahit papaano po. Pupunta lang po ng convenience store, kung pwede naman pong lakarin, kailangan po nating lakarin po. Kasi pag malusog po ang ating katawan, lalo na pong mental health is, payapa po yung pang-araw-araw nating buhay po. Hindi po tayo nakapektuhan ng mga negative vibes po. Kailangan po lang yung positive vibes.
Ayun, maganda yung sinabi ni Kuya RJ, no? Kapag ka positive yung thinking mo, no, talagang you are rarely affected by negativities, and at the same time, mararamdaman mo sa sarili mo na hindi ka na-exhaust, hindi ka na-i-stress. Tama yung sinabi niya sa unang bahagi ng kanyang statement, no? Sabi niya, pag pagod ang isip, pagod ang katawan. Na-notice niyo po ba yon? So yung mga viewers and listeners natin, wag po kayong mahiya, mag-comment po kayo. Bakit mahalaga na pagtuunan natin ng pansin yung ating mental health and also our physical health, yung wellness po natin, overall wellness natin. Share niyo po yung mga ideas natin kasi alam niyo po, ang mga viewers and listeners natin, mostly po mga young adults, mga kabataan, na talaga namang they benefit from listening from our guests at ganun din po sa mga insight sharing mula po sa ating mga viewers and listeners. Thank you very much, Kuya RJ. Now, let's move on to Kuya Noelson. How about you po? What's your take about the topic po? Hello po. So, napakahalaga po sa atin ang health wellness, lalo na po sa ating mga OFW. Siyempre, tayo po ay nagtatrabaho sa malayong bansa. Ayan, meron po tayong mga pangarap para sa ating pamilya. Kaya napaka-importante po sa atin ang ating kalusugan. May mga pagkakataon na di po natin maiwasan sa trabaho na may toxic environment, mga katrabaho na alam na, puro ano po, yung mga nakapagbibigay ng stress sa atin. Kaya kailangan po natin i-maintain po ang kalusugan sa pamamagitan ng tamang pagkain, kumain po sa tamang oras. Naalala ko yung nung bata pa tayo, may Go Glow and Grow foods. Yun. Ay, parang kasi kadag kita. Opo. Tapos, tamang oras po ng pahinga or tulog. Lalo na po sa mga naghahanap buhay, yung mga pagod po ang trabaho. Tapos, magkakaroon din po ng exercise. Ang ginagawa po sa akin pag trabaho, talagang nakakapagod na. Tapos, na-stress ka. Pumupunta po ako sa healthy environment, sa mga nature ba. Ayun, papahinga ka lang, lakad-lakad. Tapos, isipin mo yung mga goal mo. Para bakit ka nandito, bakit mo ito ginagawa, kanino ba mga ito, ayun, mga ganun po. And syempre, para maiwasan din po natin yung pagiging malungkutin, syempre malayo po tayo sa feeling ng mga mahal sa buhay, i-achieve po natin na lagi po yung connection, communication sa ating po mga mahal sa buhay, sa pamilya, sa kaibigan, kumustahan, para po maiwasan yung, nakakatulong po ito sa ating mental health po. Okay, thank you very much. Grabe, Kuya Noelson, ha? Sabi ni Kadante, ngayon niya lang daw narinig yung Grow, Glow, and Go. sobrang ahead tayo sa generation ni Kadante. Anyway, so maganda yung binanggit ni Kuya Noelson. Talagang kailangan mag-focus din tayo sa diet natin, sa kinakain natin. Minsan kasi yung kinakain natin may impact sa atin physically and mentally, di ba? So if we eat a lot of sweets, or kung halimbawa naman, if we drink a lot of coffee for instance, so marami tayong caffeine intake, nagiging medyo manervyoso tayo, madali tayong mainis, or ang hirap matulog, di ba? Kapag puro sweets naman din, prone tayo sa pagkakasakit, so, at saka yung sa obesity nga din. Of course, obesity is very bad for our health, lalo-lalo na sa Maganda rin ang sinabi ni Kuya Noelson, Ate Chris, sorry to butt in po. Yung sinabi po niya na kapag nai-stress po siya, nag-nature trip po siya. Yung may mga magandang view. I can resonate with that. Kasi I actually do that po. Kasi magandang po yan kapag nakita mong yung nature, you touch the grass, the leaves, parang you're connected to the earth parang ganon. Yes, tama. Tama yung Kuya RJ. Tapos yung maganda rin yung suggestion ni Kuya Noelson na pumunta ka sa park. Parang imit mo yung nature, tignan mo yung langit, or halimbawa, let's say, pumunta ka sa lugar na maraming puno, kasi unang-una, makakatipid ka. Nawala na yung stress mo, hindi ka pa gumastos, di ba? Kasi, whereas kung pupunta ka pa sa, halimbawa, sa department store, magsha-shopping ka, so gagastos ka pa. Pag nakita mo yung, halimbawa, na bawas sa savings mo, lalo ka lang mai-stress, di ba? So, mas maganda yung, kumbaga, nature trip na lang. Kaysa stress eating, Ate Chris, di ba? Na-stress ka. Nag-check ka, nagpa-deliver ka pa sa bahay mo. Wala na, stress eating na. Kaya mas maganda yung nature talaga sa park, no, Kuya Noelson? Very good. Tama, I can attest to that, Kuya RJ. One time na-stress ako, nag-order sa isang delivery application, tapos nakita ko yung timbangan, lalo ako na-stress. Nakita ko yung weight ko. So, ayun, maganda yung sinuggest ni Kuya Noelson, So, instead of doing other things, so,
get out of the toxic environment, kumbaga, walk in the park. So take a walk in the park, tas doon makakahinga ka, ma-release yung stress mo, hindi ka pa magagastos na nakapag-exercise ka pa. Thank you so much for the wonderful insight, both Kuya RJ and Kuya Noel. So let's move on to Kuya Clark and Kuya Wendell. Oh, Kuya Wendell and Kuya Clark, ano naman yung mga take ninyo about our topic for this afternoon? Sa akin po, as OFW, mas prone po tayo sa stress. So, ginagawa ko po, dapat po everyday may exercise po kahit saglit lang, 5 to 10 minutes. Basta maigalaw lang yung from head to toe. Tapos po, Head to toe talaga. lately na lang po ako naisipang mag-walking kapag wala po akong ginagawa sa bahay, like ano po ngayon, summer vacation. Parang nag-isa lang po ako sa bahay, tapos naisipan ko lang pong mag-walk. Lately lang po, pero madalas po kasi sa bahay lang po yung exercise ko. At sinisigurado ko po na hindi sumasakit yung kasukasuan ko. Gano'n po. Tapos po kapag masasaktan kami ni Kadante. Sorry po. Kapag sa mga pagkain naman po, hindi po kasi ako nag-crave ng mga matamis, gano'n po. Basta malakas lang po ako kumain, more on fish, gano'n po. Yan lang po. Kawendel. Okay. So si Kuya Clark, meron siyang binanggit na nag-exercise siya, walking, and also yung mga home training, no? So talagang walang excuse yung ating mga viewers and listeners, walang excuse na hindi kayo mag-exercise. Because even at home, you can do it. So, pwede kayong manood ng mga videos online, mga 10 minutes, 5 to 10 minutes na exercise videos, sabayan ninyo, o kaya naman mga dance videos, interactive na mga exercise videos na pwede niyong sabayan. So, home training videos, pwede po yan. So, walang excuse po, walang kawala, kailangan mag-exercise. Even 5 to 10 minutes daily, and it's good for your health, and it's good for your mental health as well. Let's now go to Kuya Wendell. Ano kayang i-add pa ni Kuya Wendell sa ating discussion? Go ahead, Kuya. Hello po. Sa amin po, yung importance po sa amin ng health and wellness, syempre po, para sabi nga po nila, mas mahirap magkasakit sa panahon ngayon. So, kailangan natin i-maintain po yung ating health. Then, para, yun, marami kang pera, so, nagkasakit ka naman, so, wala rin po, parang gano'n. So, yun po, yung sa amin po, pinamaintain namin everyday po, since napakainit po dito sa Korea, we always drink water po. Gano'n, we i-hydrate po natin yung sarili natin. Though yung mga Koreans po, hindi sila gumagamit ng payong. Yung sa walk, no? Pero kami po, gumagamit kami ng payong while walking outside. Gano'n po. Out po, medium time. Then po, after po ng work, though 9 p.m. na po yung out namin, we make sure po na, sabi nga po ng Clark, at least 20 to 30 minutes may exercise po tayo. 20 to 30 minutes po sabi. Ganun po. Then, kung kulang po yung kinakain, may side comment po talaga yun. Yun po. Then, if kulang po yung kinakain natin, yun po yung nutrition sa ating katawan, we can take vitamins naman po. No? Yung mga supplements, ganyan, para kumpleto po yung mga kinakain natin. And sa mental health naman po, yun, iniwasan na namin mag-overthink for now. Kasi pag nag-overthink tayo, mas lalo tayo na-stress po. So, idaan na lang po natin yun sa panalangin. At yun, maging kasiyahan po natin yung pagpapad ng pagpulyo. And, ano po ba? Ano yung mga exercise mo? Yun po, yung mga exercise, mag-search na lang po kayo sa online, marami naman po yan. Based on your age po, no? Wag masyado, kahit simple exercise lang po, yun. Mas maganda, mayroon po tayong exercise every day. So may hin-highlight si Kuya Wendell, na-highlight niya talaga, mamili tayo ng mga exercise routines based on our age. Kadante, kung nakikinig po kayo, may panawagan si Ka Wendell, si Brother Wendell. But yeah, thank you very much, Ka Wendell. No? Meron ka pa bang gustong i-add aside from those things na minention mo?
wala na po siguro. Yun lang. Okay. So let's just reiterate po yung mga binanggit ni Kuya Wendell. No? So unang-una sabi niya, lalo na napakainit ng panahon ngayon, siguro sa Korea, ganun din sa Pilipinas, we have to stay hydrated. Ano? So Kuya RJ, napakasimple lang nun, no? Napakasimpleng bagay lang na uminom ka ng siguro minimum of 2 liters a day. Ano? So 8 glasses of water a day. So simple lang yun, pero it will really make your body hydrated and it will make you really healthy. Tapos second, sinabi ni Kuya Wendell, parang in-add on niya rin na kailangan talaga nag-exercise and you have to choose your routines based from your age, which is totoo naman na talagang dapat i-consider, depende kung ano yung edad mo. Baka naman ang bata mo pa, tapos ang pipiliin mong exercise masyadong, anong tawag doon, masyadong heavy or masyadong complex for your age, na imbis na makabuti sa kalusugan mo, mabalian ka, mapilay ka, alam mo yun, maging detrimental pa sa health mo. Or para naman sa mga medyo hindi na masyadong bata, hindi na ako magsasabi kung sino, kung ang edad mo hindi na masyadong bata, so kailangan natin ingatan yung mga lumbar natin, yung mga likod natin, yung mga lower back area natin. So wag na tayong magbuhat-buhat ng mga sobrang mabigat at baka imbis na makabuti ay lalo pang makasama. And of course, na-mention ni Wendell, no, wag tayo mag-overthink. Because overthinking really does too much harm, not only for our mental health, but of course also sa physical health natin. At sinabi niya, maganda yung binanggit niya. So instead na mag-overthink ka, manalangin. So prayer really works, magnificently talaga, as in. So kapag nananalangin ng isang tao, you would just realize na kahit gaano kabigat yung nararamdaman mo or gaano ka negative yung feelings mo at the moment, after a prayer, even just a short prayer, kasi inirelay mo na sa Panginoong Diyos yung lahat ng iniisip mo, lahat ng worries mo. Parang mararamdaman mo, gumaang agad yung pakiramdam mo, and that you're already ready for another feat or another another challenge na po pwedeng dumaan or dumating sa ating mga buhay. So maganda yung sinabi ni Kuya Wendell. Thank you so much. Kuya Clark and Kuya Wendell, thank you very much for those insights. So Kuya RJ, ikaw finally, ano pa yung mga gusto mong i-add? So for the benefit of our viewers and listeners before we conclude our program this afternoon. Siguro yung kasabihan niya na you cannot give with an empty cup. So, unahin po natin yung sarili natin. Tulad po nung, parang na-mention din to ni Kuya Wendell, paano natin paglilingkuran ng Ama kung tayo mismo, broken tayo sa sarili natin, hindi tayo healthy. So, paano tayo makakapanalangin, paano natin paglilingkuran, paano tayo makakasamba tuwing Thursday and Sunday, paano natin paglilingkuran ng ating Panginoong Diyos kung tayo mismo hindi po natin naalagaan ng ating po mga sarili. And apart from that po, siguro yung last thing na masasabi ko lang is tulog po talaga. I don't know if anyone said it, pero importante po yung tulog, hindi po yung sobrang tulog na mahaba, yung saktong tulog lang po na 7 to 8 hours of sleep po. Kasi kung sobra naman ng tulog, very lethargic na po yung katawan po natin nun. Yes, and kapag kulang naman yung tulog, mas mahirap naman sa kinabukasan, magtrabaho at mag-aral. Alam ng bawat isa yan. Though it's so hard na, ano ba yung tulog, Kuya RJ? Ay, hindi na po alam ni Kadante ang tulog. Anong spelling nun? Anong spelling nun? Makakakala po ng iba kasama po ang paghiga habang nagdo-doom scroll po sa ating mga cellphone ang tulog. Hindi po yun kasama. Ang tulog po natin talaga ay yung tulog mismo, hindi yung nakahiga tayo at nagsi-cellphone. So keep away your phone po at matulog po tayo ng tamang oras para kinabukasan may energy po tayo. How about you po, Ate Chris? Anything Tama yan. Gusto ko rin bigyan ng emphasis yung tulog. So it's not about the quantity, but it's about the quality. So kung minsan kasi alam mo yan, Kuya RJ, na yung iba natutulog ng more than 12 hours, and then just like what you said, the following day that they woke up, they feel so lethargic. Parang mas pagod sila, even though ang haba ng itinulog nila. Pero kung minsan talaga nakakatulog tayo, lalo na kapag after ng exercise natin, when we feel that we are productive, and then of course, before we go to bed, we prayed, tapos kampante yung kalooban natin, natulog tayo, kahit na mga 5 or 6 na oras lang yan, pagbangon mo ng kinaumagahan, talagang very refreshing yung, very fresh, and refresh yung utak mo, ready ka na sa paghahanap buhay, sa mga estudyante naman, ready ka na sa panibagong set na mga aaralin mo, kasi talagang nagkaroon ng quality time na makapagpahinga yung mga katawan natin. And of course, to sum up, napakinggan po natin yung mga iba't ibang mga insights ng atin po mga guests, Kuya Clark Celandron, Kuya Wendell Corilla, Kuya RJ Ramos, and
and Kuya Noelson Pavilier, and of course, our co-host for this afternoon, Kuya RJ Millares. Just to sum up po, no, gusto rin po namin idagdag na sa atin po, lalo na po ang ating mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo, sa tuwina po sa ating mga pagsamba, tayo po ay pinapaalalahanan ng ating pamamahala na palagi po nating i-look after ang ating pong mental health, ang ating physical health. Ano po? So, sa dahilang ang ating pong katawan ay ginagamit po natin sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. We were created by God para po siya ay paglingkuran, para siya ay purihin at pasalamatan. Kaya naman po, paano po natin yun magagawa if we are so sickly, if we are not mentally prepared, if we are physically unable to? Kaya naman po, mas mabuti po na mapagtuunan din natin ang ating mga kalusugan, ang ating pong mental health, ang ating pong physical health. Wag lang po tayong tumutok sa physical health. Ano po, importante din po that we make sure that we have a sound mind. So nabanggit na po ng ating mga guest this afternoon and even Kuya RJ, ano yung makakatulong para magkaroon tayo ng sound mind? Alam niyo po yan, yung para hindi ma-jeopardize yung ating mental health. So ilan po dyan, pagtulog ng maayos, pagkain ng tama, and of course, iwasan po natin yung, alam mo Kuya RJ, ako para sa akin, yung social media kasi it's a double-edged sword. Marami siyang advantages at marami ding disadvantages. So sana po we use social media responsibly, lalo na po sa mga kabataang nanonood ngayon and even the young professionals and the young adults. Maganda po ang social media, marami siyang maitutulong sa atin. But the moment that social media is already causing us too much stress and we start comparing our lives, comparing ourselves to other people's achievements, it's getting very detrimental na for our mental health. So kaya po, just in case, we have to monitor din po kung ilang oras na ba tayo nagsa-social media. Baka naman kasi naubos na yung oras natin na imbis na nagpapahinga tayo, nagsa-social media, nag-scroll down, scroll up, scroll down pa tayo, ano po, which is hindi nakakatulong sa ating physical health and also sa ating mental health. And in addition to that, ano po, wag po natin kalimutan mag-ehersisyo, mag-exercise po tayo, walang excuses sa ating po mga viewers and listeners. Ano man po ang inyong edad, mula po sabihin na natin kung kayo man po ay batang-bata pa at kayo ay nasa mga 70s or 80s na, pero you still young at heart, wala pong excuse. Mag-exercise po tayo at pumili ng mga routines or exercise routines na pasado sa ating edad. And of course, ano man po ang klima, kung saan man kayo naroon, stay hydrated. Inom po tayo palagi ng tubig. Malaking bagay po yung palagi tayong hydrated. Kasi alam nyo pa, last week Kuya RJ, no, just to add more information lang po, no, sa atin pong trivia time, last week, not yesterday but last week, ano po, ang atin pong utak, about 60 to 70% po nito ay mula sa tubig. Binubuo ng tubig. So just imagine, kung hindi ka iinom ng tubig sa buong maghapon or iinom ka lang ng isang baso ng tubig sa isang maghapon, ano ang ginagawa mong harm sa iyong isip, di ba? Sa iyong utak. Ganon din po sa ating heart. Yung ating heart naman is about 30 to 60% ay made up of water. Kaya naman po, it is advisable talaga na lagi tayong hydrated. And most importantly po, sa atin pong viewers and listeners, sa lahat ng mga nanonood sa atin all over the world, lagi po tayong manalangin sapagkat sa tulong po ng ating Panginoong Diyos, mananatili tayo at ipagpapasa Kanya po natin ang ating buhay at pamumuhay. Lagi tayong mananatiling malusog, masigla, and of course, masaya. Kaya naman po, sa ngalan po ng Kadante Brule, kami po ang iyong Ate Chris. Kasama po ang Kuya RJ Millares, Kuya Clark Salandaron, Kuya Wendell Carrilla, Kuya RJ Ramos, and of course, Kuya Noelson Pavilier. Ito po ang Yogi sa Manaja. Meet us here! Meet us here! Po. Meet us here! Hello po kay Mama at Papa sa Happy birthday Pampanga. po Ingat sa po aking kayo. asawa ka, Oji Pugay. Happy birthday din po kay birthday Ka po. Clarita Manigbas Figueroa. Happy birthday po kay Kawenda. Happy birthday sa inyo. Hello Advance po, happy Advance birthday po. to Cameron Bosch, Abejero. Happy birthday po sa Thank you very much po sa ating mga kuya tech this afternoon. Thank you, Kuya Mandy, for the assistance po. Thank you so much po to our INC Radio RJ, family. Chris, Kadante. Ate M from Australia, thank you so much. Happy Marvin, get well soon!